nagta-tricycle po ako. Tawagan yung chairman po namin dati doon, siniservice ko po tuwing gabi, tapos minsan hapon. Tawagan lang po nila ako. Hindi na ako yung lalapit sa kanila, ako na lang tatawag. Tol, sakay ako, Tol. Po, sige, hintayin niyo lang po ako. Ako po si Adelaida Season. Anak ko po si Madel Season Jose. Isa po siya, pangatlo po siya sa siyam kong anak. Sa isang kaibigan po, tinext po ako. Ate Dada, si Madel, nasagasaan. Putol lang kamay. Naano po ako nun. Siyempre, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Masarap, tulala na lang ako. Wala, kung pupuntahan ko siya o uhihiga uli ako. Talagang ano po ako nun, na-shock po ako nun. Tapos yung ano po, pagmamadali mo, pagtakbo ko, pagpunta ko po dun, wala na siya. Yung kamay na lang niya po nakita ko. Ng anak ko, hindi ko na po naisip na pumunta ng PN, humingi ng tulong. Alam ko naman po kasi mangyayari dahil marami akong nababalitaan na wala na sasagasaan, hindi naman po na nabibigyan ng tulong. Kaya ginawa ko po, tumawag po agad ako sa ate ko. Humingi po ako ng tulong. Wala po talagang uno ko nun eh, blanco. Kasi hindi nangyari po sa ano ko talaga. Hindi ko alam kung masisira ulo ko, ano. Kasi wala rin mo kamangya ng tulong yun eh. Kaya naglakas na lang po ako ng loob ng sa kapatid ko. Kaya nabigla nga rin po yung mga kapatid ko eh. Paano nangyari yun? Paano nasagasaan? Anong? Kasi matigas ang ulo ng anak mo na yan. Ano? Palilibing na ba yan? Siyempre parang pinalalakas lang po yung loob ko. Eh yung tatay nga, humihirin ako ng tulong. Eh sakto, may sakit din po. Kaya nga sabi ko nga po eh, sa awa ng Diyos kung hindi dahil sa mga kapatid ko, pakapatay na yung anak ko. Sila lang po tumulong sa akin. Napakahirap po. Parang, sino nyo, pabalik-balik ako ng ospital, araw-araw. Kasi yung isang gamot na ng anak ko, maabot 1,000 mahigit. Sabi ko, yung tatay na kailangan kong makatulong. Wala. Ako pa rin nung tumulong sa kanya nung may sakit siya nung time na yun. Pero nilakasan ko na lang po loob ko. Ano lang po ako sa anak ko kasi hindi siya umiyak. Parang, ano ko sa anak ko, parang wala lang sa kanya. Pero siguro, lumakas lang yung loob niya. Siguro, wala na rin naman siya magagawa. Putol na yung kamay niya. Kaya nakita ko po sa anak ko na talagang matatag siya. Kaya siya na po ang naging ano ko na para lumakas ang loob ko. Kaya sa awa ng Diyos po, nananalangin lang ako. Sana makaraos siya. Kasi kung titignan niya po nun, talagang hindi niya akalain mabuhay po siya eh. Dito, lalo na yung mga nagmamariwana. Marami po rito nasasagasaan dahilan sa alak. Pasok po sa room 7 de Los Santos, James West. Buenas po talaga kami na hindi ako nakaladkad, hindi patay talaga. Pagka tuwing kailan na nararamdaman sumasakit? Once in a while. Kung sumakit, 1 to 10, 10 ang pinakamasakit, 5 ang gitna, 0 yung walang pain. Mga gano'ng kasakit siya? Out of 10? Para pag gano'n, bakit sa bigla rin po nawala? Wala. Gano'ng katagal yung anong yan? 5 minutes lang. 5 minutes. The whole day, wala na. Okay. Masakit ba pag ginagawa ka? So ito yun, nakakapa natin. No? Kung nakaganyan ka,
Itong part na to, humaba pa ng konti. Dati siguro hanggang dito lang yan. No? Tapos cover siya ng muscle. Kaso ngayon, nagawa ng bata ka pa ng 15 eh. So hanggang 16 kasi pwedeng humaba yung buto mo. Kaya mas nagiging parang prominent to, parang patusok ngayon. Pero okay naman po yun. Wala naman po. Wala namang problema. Basta yun nga, tinatanong kita kung masakit ba. Hindi naman. Sabi mo, 1/10 lang. No. Tapos hindi rin naman palagi sumasakit. Paminsan-minsan lang. Yung pagbalutot ng siko mo, okay din naman. Nagagalaw mo ng maayos. Ang masasuggest ko nga sa'yo, kung gusto mo, mas magiging functional ka pa, lalagyan natin ng artificial na kamay. Para at least parang buong, meron kang kamay. Ayaw mo? Although yung sinasabi nila na baka sumasakit dahil sa malamig, maaari pong cause nun is yung muscle pain. Usually kasi pagka malamig, ang tendency, ang mga muscle natin parang naninigas or parang nagko-contract, which is nagko-cause ng parang pananakit or paninikip din ng kanyang braso. Yun po yung maaaring explanation doon sa kanyang pananakit ng braso.